Pagbati ko sa inyong lahat ng mga nakikiisa sa mga napagdiriwang ngayong gabing ito mula dito po sa Mount St. Aloysius College Seminary. Tayo po ay nagsasama-sama at nagdadasal para sa patuloy na pagpawi ng pandemya sa iba't ibang bahagi ng mundo, lalo tigit dito sa ating bansa. Sa panahong ito na tumataas na naman po ang mga bilang, tayo po ay lalong manalangin, magsama-sama upang ang pandemyang ito ay matapusan na. Ganun din, pagdadasal natin ang katagumpayan ng lahat ng mga vaccines upang nang sa ganon ang ating mga mamamayan, ang sambayanan ay magkaroon ng kapayapaan ng kalooban. At syempre, kasama natin ang Panginoon sa pag-isikap natin na ang lahat ng ating pinagawa sa pagkakataong ito ay maging kalugod-lugod sa Kanya at magdala sa ating lahat ng kagalingan. Pinagdasal po natin sa pagkakataong ito ang mga intensyon ng mga kasamahan natin na humihingi ng panalangin. Lalo tigit ang kaarawan ni na Ray Lorchito, Reynaldo Oreña, Jenny Alicia Morta, Salvacion Labelia, Marlon Butardo, Beth Basadre, Melody Villegas, Evelita Gautane, George Tenori Jr., Ruth Gonzalo, Jacob Bernadette Alcantara. Ganun din ang pagaling ni na Estrella Alde, Mario at Winnie Marzan, Maria Nelida at Milanio Reyes, Mario Marzan Jr., Tita Rosie Capansana, Melchor Norba, Belen and RJ Kisto, Nemia Quison, Mark Valencia, Daniel Regli, Zinaida Stolpe, Archbishop Gilbert Garcera, Concepcion Balita, Liana Lim, Arnold Cerebo, Edgar Mendoza, Marita Say, Pasita Say, Manuel Say. Ganun din ang mga espesyal na intensyon ni na Athena San Jose, Mayrean Mendoza, Gina Almario, Beth and Vincent Basadre, Arnel and Ems Manabat and family, Anne Magnaye Valencia, ang kanyang pamilya, at si Rosario Zuleta at Christine Olfindo. Ganun din ang kapayapaang walang hanggan ni na Father Eusebio Osimolde, Benjamin Lubibaw, Leobihildo Bueco, Gloria Marfori, Antonio Hernandez, Constantino Ayala, Nonay Veloso, at Vicky Del Moro. At ang lahat po ng mga intensyon na nais nyong isama sa ating pagdiriwang ngayong gabing ito, kayo po ay kasama sa aming mga pinagdarasal. Sa diwa po ng pananalangin, tayo po ay magdiwang ng misang ito. Nung ikaw ay dumating, ng bayan mo'y makapiling, poon yanig ang lupain, umilos din. Alleluia ang awitin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Mga kapatid, upang tayo maging kalugod-lugod sa banal na pagdiriwang, atin munang dalisay ng ating mga puso at pag-isihan ang ating mga nagawang kasalanan. Ating sabihin na may kababaang loob, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawad tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga nagawang kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming maranasan ang pamumunga ng aming ginagampanan ngayong Pasko ng pagkabuhay sa iyong ibinigay upang aming ipagdiwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga apostol ay siniyasat ng mga pinakapulong saserdote. Mahigpit naming ipinagbabawal sa inyo ang pangaral sa pangalan ni Jesus na iyan, wika niya. Ngunit tingnan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong aral, at ibig pa ninyo kaming panagutin sa pagkamatay ng tao niyan. Ngunit sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Ang Diyos na ating mga ninuno ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay ninyo ng inyong ipabitay sa krus. Iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas, upang bigyan ng pagkakataon ng mga Israelita na magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan, at sa gayon sila'y patawarin. Saksi kami sa mga bagay na ito, kami at ang Espiritu Santo na pinagkaloob ng Diyos sa mga tumatalima sa Kanya. Nagingit-ngit sa galit ang mga bumubuo ng Sanhedrin nang marinig ito, at ibig nilang ipapatay ang mga apostol. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Dukhang sa Diyos tumatawag at kanyang iniligtas. Panginooy akin laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Ang galing ng poon hanaping masikap, yaong nagtiwala sa kanya'y naligtas, ay may tuturing na taong mabalad. Dukhang sa Diyos tumatawag at kanyang iniligtas. Nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng matuwid, niniligtas sila sa mga panganib. Dukhang sa Diyos tumatawag at kanyang iniligtas. Tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Ang taong matuwid, masudaranin man sa tulong ng poon, agad maiibsan. Dukhang sa Diyos tumatawag at kanyang iniligtas. Alleluia, Alleluia, mapalad ang maligaya, ang sumasambalataya sa di nakikita ng mata. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sa inyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Puri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinatotohanan niya ang kanyang nakita at narinig, ngunit walang maniwala sa kanyang patotoo. Ang naniniwala sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na tapat ang Diyos, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng salita ng Diyos, at walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Minamahal ng Ama ang anak at ibinigay sa kanya ang kapamahalaan ng lahat ng bagay. Ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Mananatili sa kanya ang puot ng Diyos.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Muli po ang pagbati namin sa inyong lahat na nakikisa sa ating banal na pagdiriwang sa Facebook Live at sa ating radyo. Ilang araw na po na pinag-uusapan ang diskurso dito po sa bahagi ng mabuting balita kay San Juan. At siguro marami na rin pagninilay ang inyong napakinggan at nagbigay sa inyo ng inspirasyon. Pero sa pagkakataong ito, nais ko pong bigyan ng pansin yung pong bahagi ng salmong tugunan, no? Na marahil parang sa mga diskurso parang hindi yun yung masyadong magiging tema sapagkat ito po ay parang hiwalay na usapin, no? Pero napakahalaga po nitong sa aking pananaw ay napakahalagang pagnilayan sa pagkakataong ito. At nakikita ko po na ito talaga yung konteksto na maaari nating tingnan sa pag-inilay natin sa mga pagbasa sa araw na ito. Kasi po, ang salmong tugunan ay nagsasabi na dukha o dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang iniligtas. The Lord hears the cry of the poor. Ito po kasi yung sitwasyon noong panahon ng mga alagad ng ating Panginoon na marami ang mga tao na naghahangad, kumbaga the poverty of God. Yung bang tipong naghahanap sila sa Panginoon. Pero may mga tao na maraming dahilan para hadlangan sila. No? Sabi po doon sa unang pagbasa, yung mga pinakapunong saserdote ay humahadlang. Sabi, pinagbabawal namin sa inyo, sila niyan yung mga alagad, na huwag magpahayag ng tungkol kay Jesus. So ramdam na ramdam mo doon sa karanasan ng mga alagad na maraming mga tao naghahanap sa Diyos, pero may mga tao rin naghahadlang. At maraming sila din. There is the poverty in them. There is the longing as well for them na hanapin ng Diyos. At itong mga alagad yung tumutugon para ibigay sa kanila. Sa bahagi naman ng mabuting balita, kung titingnan po natin, ito rin yung karanasan ni Nicodemo. He's looking for God. Hinahanap niya ang Diyos sa pagkakataong yun. At itong si Jesus ang nagpakita sa kanya ng karanasan na yun. Marahil hindi lamang doon sa kanyang pagkapaliwanag, kundi sa kanyang mga ginagawa. Mga minamahal, sa panahon natin ngayon na nasa pandemya, ito po yung marahil danas natin. Yung karukaan sa maraming bagay. At hindi lang po bagay, maging doon sa karanasan natin sa paghahanap sa Panginoon. Sa mga material na bagay, halos talagang nagkukumahog tayo kung paano tayo magkakaroon ng ikabubuhay. Sa moral na aspeto, talagang naghahanap tayo kung sino pwedeng maging modelo ng pagiging mabuting tao. At sa larangan po ng espiritual, halos nahihirapan tayo na tanggapin ang mga sakramento. Sa katunayan, kahit sa oras na ito, ang misa natin ay online, na marahil hangad na natin sa maraming pagkakataon na makapiling ang Panginoon sa sakramento na harap-harap at natatanggap natin ang banal na komunyon. Pero wala. There is extreme poverty, matinding karukaan na ating nararanasan. Pero katulad ng ipinaranas ng Panginoon at ipinakita ngayong panahon ng pagkabuhay niya, na kahit tayo nahihirapan, sinasabi niya lagi sa tinanan, dirito ako. Sa katunayan, kahit pahinadlangan ang pagpasok sa mga simbahan, nandito tayo, nagsasama-sama sa online mass. Nananalangin, sapagkat nais ipakita sa atin ng Panginoon na kahit may mga ganitong sitwasyon, dinidinig niya ang ating mga panalangin. Nandito siya, sinasamahan tayo upang sa karukaan na mayroon tayo, laging mararamdaman natin ang kayamanan ng langit, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagmamahal. Pero mga minamahal, hindi lamang po ito basta karanasang espiritual. Konkreto natin ginagawa ang pagkaranasang ito ng
pag-ibig ng Panginoon sa ating kapwa. Doon sa mga tao na marahil nahihirapan na makita ang pag-ibig ng Diyos o ang presensya ng Diyos. Dahil kung tutusin, habang binabasa ko po o binabasa namin dito lagi yung mga intensyon. Ito pong mga taong ito na humihingi sa atin ng panalangin. Sila po yung mga dukha sa kalusugan. Dukha doon sa mga bagay-bagay na hinahangad nila sa mundo ito, lalo tigit yung pagkakaisa ng kanilang pamilya. Alam niyo po ba na yung bawat intensyon na binabanggit namin dito, may kanya-kanyang istorya. Na alam nila na sa pamamagitan ng pagbabanggit na yun, mararamdaman din ng ibang mga tao na sila'y bahagi doon sa pananalangin. Alalaong baga, tayo yung nagiging dahilan para yung karanasan sa Diyos ay maging totoo para sa atin. Na itong mga mahihirap na ito, itong mga dukha na ito sa maraming bagay sa mundong ito, ay nakakaranas ng presensya ng Diyos. Alalaong baga, parang naririnig sila ng Panginoon dahil may mga tao na nagdarasal sa kanila. Kaya kung tutuusin, hindi lang po kayo basta nakikinig, hindi lang basta kayo nakikiisa sa banal na misa, kundi bahagi po kayo ng pagdadasal dito sa mga tao ito na maaaring mas dukha kaysa sa atin. Maswerte tayo na tayo ay magandang kalusugan. Maswerte tayo na meron tayong mga pagkain. Maswerte tayo na buo yung ating pamilya. Pero yung pong mga nagpapadasal sa atin, sila po yung mga nakakaranas ng ganung mga karukaan. Walang-wala sila. At tanging yung panalangin ang pwede natin ibigay sa kanila, magbigay sa kanila ng karanasan ng pag-ibig ng Diyos. Totoo po. Sabi po sa Salmo, dukhang sa Diyos ay tumatawag, ay Kanyang ibiniligtas. Dahil nandiyan po kayo, nandito tayo, na nagpapadama sa kanila ng katotohanan ito. Amen. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming mahiaalay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkain ng bibigay buhay. Kapuri-puri ang pong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming mahiaalay. Mula sa katas ng ubas sa bunga ng aming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang pong may kapal ngayon at kailanman. Panalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain, kalakip ng ating mga panalangin, ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Pinawa ng Panginoon ang pag-aaral sa iyong mga kamay, sa purihin at karangalan sa aming kapanginabangan sa buong sambayanan niya. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinaggindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Salamat sa siya'y kasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay kang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan. At kaming pinaghaharian mo ay naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalubig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng talang. Kaya kaisa ng mga anghel na nakisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi
sa iyong kadakilaan. Banal ka o may kapal, madalang iyong kaharian, langit lupa ay nagpupuri sa iyong kadakilaan. Inalakilan ang lahat ng Panginoon anak, siya nagmula sa bulag sa pilay ng palakad at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y namatay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Victor na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming lahi-lahi, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, papasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para lang patawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami ipahindulo sa tukso at itiyaw mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananalikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, pakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon nawa ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Kapayapaan po sa lahat ng mga nakikisa sa ating banal na pagdiriwang, sa Facebook Live at sa ating radyo. Panginoon ng Diyos, nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kaibigan, ito si Jesus, ito ang kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong lahat na inaaniyahang makisalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na ako. Spiritual Communion. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng spiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyakap kita na parang naririto ka na sa akin at ipinagkakaisa ko ang sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Palaging kasama ko, palaging kapiling ninyo, hanggang sa wakas ng mundo, ang sabi ni Yesu Kristo, Hallelujah, awit sa iyo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Nagpapasalamat po kami sa inyong lahat, sa inyong patuloy na pakikiisa sa ating banal na pagdiriwang sa ngalan po ng aming rektor, Monsignor Del Lontoc, kasama po ng mga pari at mga seminarista na nandito po sa Mount St. Aloysius College Seminary. Kung gusto niyo pong patuloy na mapakinggan yung pong mga homilies at saka po yung ating misa, meron na pong YouTube channel, no? Ang Mount St. Aloysius College Seminary. Pero din po, meron po tayong page, no? Ang MSACS. Pwede nyo rin po tingnan doon. Ganun din po yung mga reflections at yung pong mga nangyayari po sa seminaryo, no? Patuloy po tayong magsama-sama sa mga pananalangin upang nang sa ganon ay at least yun po yung ating contribution, no? Para po doon sa mga mas nangangailangan, no, ng ating mga panalangin. I-share nyo rin po para po yung iba ay patuloy din na makapagdasal, no? Makasama sa ganitong gawain at maibsan ang kanilang mga worries sa buhay sapagkat nakakapiling nila ang Panginoon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. Magpalain nawa kayo at ang inyong mga mahal sa buhay na makapangyarihang Diyos ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayo mapayapa. Salamat sa Diyos.